Maayong buntag mga sangkay! Yes, today is Friday! At makakapagpuyat na nga kami dahil today is Friday. At eto nga, maagang nagising nga ang nanay. Nung unang linggo nga, ang alarm ko ay 5:30 at ngayon nga ay naging 6 na. Baka sa susunod neto mga kananay, alas 7 na. Kaya pagkagising ko dito, niligpit ko na yung kalat sa may lamesa. At naglagay na nga ako ng mga tubig sa bote at ilalagay ko to sa ref. Dahil etong nga, pag nauwi kami ng bahay, nagaling kami sa school, ay naghahanap nga ng malamig na tubig. At naalala ko nga dito na walang kanin. Kaya naman dali-dali ako pumunta sa may kalan at kinuha ko yung kaldero. At mabilisan ko na nga itong nilinis. Wala kasing pasok yung isang kapatid ko, kaya ako ang nagsaing ngayon. Dinamihan ko na nga rin ng saing dito para hindi na nga kami magsaing mamayang tanghali. Tapos nga pambaon pa ng ate ko. Isang saingan na nga lang para hindi magastos sa gasol. Sa mahal pa naman ngayon ng gas. Pagkatapos ko nga maisalang, isinaksak ko na nga itong water dispenser. At habang nga inaantay ko na uminit ang tubig, naglagay na rin ako ng tubig dito sa may pitchin. Napakainit nga ng panahon, kaya naman kailangan ng malamig na tubig. Ilagay ko nga lang sa gilid ang aking cellphone. At nagulat nga ako dahil nalaglag pa ito. At syempre, dali-dali ko nga itong kinuha. At kinuha ko na nga itong baunan ni Pilisa. Dito ko nga kasi nilagay yung pera. Pati na rin basura. Pinagtatapon ko nga lang dito yung basura at lumabas na rin ako. Nagmamadali na nga ako dito dahil anong oras na. Wala pa nga istak ang ate, kaya naman sa labas muna ako bumibili ng itlog. Bibili na tayo ng itlog. Mabilis ang luto. Friday na ngayon. Pabili po, itlog. Isa lang po. Anak, tsaka Milo. Milo. At may mga tindera talagang mga bungol. Sinabi ko na uulitin pa. So ayun, pagka uwi ko nga, hinugasan ko na yung itlog at nilagay ko na rin sa sinain. Inayos ko na nga rin yung bag niya. Araw-araw nga ako nag-check ng bag niya bago siya pumasok. Tapos kagabi nga, habang nagsusulat siya, ay na-drawing niya itong mamagang niya. Bago nga kasi kami matulog, pinagsusulat ko muna siya ng pangalan niya. Medyo marunong na nga siya sa pagsulat sa pangalan niya na walang gayahan. At kung sa bilis naman, mabagal pa siya. Kaya naman kailangan niya talaga ng maraming practice. Pagkatapos ko nga sa mga gamit niya, ay kumuha na rin ako ng damit na isusuot niya. Aba, ay may tag pa. Ayos ko nga muna itong payong na nakabulat lang dito sa gilid ng CR. Kukunin ko kasi dito yung sapatos na pinatuyo ko. Nilabhan ko nga ito kahapon at umulan nga dito. At buti na lang talaga at natuyo today. May heater kasi sa CR. Pagkatapos ko nga ma-ready yung sapatos. At dahil nga mainit na itong tubig, magtitimpla na ako ng milk ni Pilisa. At nagtimpla na nga rin ako dito ng iinumin kong Milo. Paiinitan ko nga lang ang aking sikmura. Nang magising ang diwa. At eto na nga, binalatan ko na nga ang itlog na aking ipapaulam kay Kana. At niready ko na nga yung pagkain niya. At pumasok ng kwarto para gisingin siya. Dali na natin na. Eto na naman tayo. Late na naman ang busang. Okay, kasi ka. Pagkatapos nga ng mga seremonya, ay gumising na rin itong kanako. At habang nagmumuni-muni nga siya, ay kumuha na rin ako dito ng apple na ibabaon niya. Nahihirapan nga akong pabaunan siya dahil hindi niya kinakain. Kaya nagpabaon na nga lang ako ng apple, pati itong cookies. Binuksan ko na nga ito para hindi na siya mahirapan magbukas mamaya. At nilagyan ko na rin ito ng tubig. Pagkatapos nga ay pinakain ko na itong kanako. At kung kailan Friday na, doon pa nagmamaktol itong kanako. Today nga, napakahirap niyang pakainin at napakahirap niyang gisingin. Dalawa na nga yung itlog niya dito dahil yung isang itlog nga hindi niya kinain. Ayaw nga niya sa nilaga. Gusto niya nga yung totoong itlog. Nabweset nga ako at natawa dahil nga hinahanap niya yung totoong itlog. Ang gusto niya pala ay yung pritong itlog, hindi yung nilaga. Pagkatapos nga kumain, naligo, nagbrush ng buhok, nag-ipit at nagbrush din ng teeth. At eto na, ready na nga ang Kana pumasok. At dahil nga wala pa silang pay uniform, ganito lang muna ang pinasuot ko sa kanya. At agad-agad nga kami tumawag ng tricycle dahil late na nga kami. Pagpasok nga namin ng school ay wala nang tao sa labas. At eto ang Pilisa, nagantay na naman sa labas. Bago nga ako umuwi ay chinek ko muna siya kung nakaupo na ba siya sa kanyang upuan. Asan ka? Barag na naman ang aking mukha sa pagmamadali. It's Friday. At nahatid ko na pala siya. So, uwi muna tayo ng bahay para antay ng oras. Doon na tayo magantay ng oras at mag-edit ng video. So, yung mga sangkay dahil 9:40 na, susunduin ko na muna si Pilisa. Init. Alas 9 pa nga lang ito, napakainit na. Nakarating nga ako ng 9:57 at dito muna ako mag-aantay. Pagka 10 nga ay lumapit na rin ako sa room niya. At nakita naman agad ako ni Pilisa at dali-dali naman siyang pumunta sa may bintana at ipinakita itong madaming stars sa kamay niya. Dali-dali niya na nga nilagay yung bag niya. Dito ko na nga siya sa pintuan, inabangan. Alams na kung saan kami neto dederecho. Masyado niyang ginalingan sa school Dumaan nga muna kami dito. Wala promise is promise Tinakbuhan niya nga ako kaya nauna siya dito. Pagkapasok nga niya dito sa store, dire-diretso na siya dito kung saan nakalagay yung mga candy na gusto niya. At may isang bata na namang
masaya. At syempre, ako din masaya. O siya, tara na. Dito na tayo sa exciting part. Bago nga siya pumasok, chinecheck ko yung bag niya. At sa pag-uwi nga niya rin, ay chinecheck ko rin din yung bag niya. Baka nga kasi may naiwan. At kinabukasan na may pasok siya, wala na siyang magamit. At etong crayon niya nga ay nadagdagan ng 5 piraso. Hindi niya pa nga nasauli. Hindi niya kasi kilala kung sino ang may-ari neto. Dito naman tayo sa mga notebook niya. Ang dami niya kasing store. Kaya eto, excited ako makita yung mga gawa niya. So, ayun lang. Salamat sa panonood. See you on Monday!